Pickleball! Pickleball. Pickleball. Yo, mami, try mo naman yung pickleball. I-try nyo naman yung pickleball. Lalaro tayo ulit ng pickleball. Mag-pickleball tayo. Pickleball. Ang salitang bihira nating marinig noon, pero ngayon, may pickleball courts na sa malls, subdivisions, gyms, at sports centers. At parami ng parami ang nahuhumaling dito sa Pilipinas. In fact, ang Philippine Pickleball Federation mismo ay naglilista na ng mahigit sa 1,200 courts dito sa ating bansa. Pero bakit nga ba biglang sumikat ang sport na ito? Anong meron? At habang dumadami ang fans, dumarami rin ang bashers. Well, ano ba yung pickleball na yan? Simple lang, para itong pinaghalong tennis, badminton at ping-pong. May net din tulad ng tennis. May paddle na parang malaking ping-pong paddle. At ang bola, plastic na may maraming butas. Mas maliit din ang court kesa sa tennis. Kaya hindi kailangang sobrang layo ng takbuhan. Kaya madaling matutunan kahit beginner ka pa lang. Saan ba ito nagsimula? Believe it or not, hindi bagong sport ang pickleball. Matagal na ito. Nagsimula ito noong 1965 sa Bainbridge Island, Washington, USA. May tatlong magkakaibigan noon, sina Joel, Bill at Barney. Sila yung gumawa nito para may malaro ang kanilang pamilya. Gumamit sila ng lumang badminton court, improvised paddles at plastic ball. Basically, nagsimula ang pickleball dahil bored ang mga bata. At eventually, gumawa sila ng sariling rules hanggang maging official sport ito. Okay. Pero paano ba yan laruin? Para sa mga hindi nakakalam, madali lang naman ang basic idea ng pickleball. Pwede itong laruin ng 1-on-1 or 2-on-2. Ihahampas ang bola gamit ang paddle at kailangan mapadaan sa kabilang side ng net. Kapag hindi naibalik ng kalaban ang bola ng tama, may chance makakuha ng point. Sa traditional scoring, serving team lang ang pwedeng makakuha ng point at kadalasan, first to 11 points. Pero kailangan lang ng 2 puntos ang lamang para manalo. Pero may isang rule na very important. May maliit na area malapit sa net na tinatawag na the kitchen. Hindi ito lutuan ha, ito ang non-volley zone. Ibig sabihin, hindi pwedeng tumayo roon at basta hampasin ng bola habang hindi pa ito tumatalbog. Ginawa ito para hindi puro malalakas na smash sa harap ng net ang laro. Kaya malaking bahagi ng pickleball ang strategy, placement at mabilis na reflex. Okay, bakit biglang sumikat ang pickleball sa Pilipinas? Isa sa pinakamalaking dahilan, madali siyang simulan. Hindi kailangan ng malaking tennis court, hindi rin kailangan agad sobrang advanced technique. Kahit bagong player, makakapag-rally na pagkatapos ng ilang minuto. At dahil maliit ang court, mas friendly rin ito sa iba't ibang edad. Pwedeng bata, parents, titos and titas hanggang seniors. Very social ang sport na ito. Kadalasan din, doubles ang laro. Kaya parang exercise na may kasamang bonding na din. Sa Pilipinas, mabilis ding dumami ang clubs, tournaments at dedicated courts. Ayon sa Philippine Pickleball Federation, may mga bagong facilities na itinatayo pati sa ilang SM malls at iba't ibang bahagi ng bansa. Kaya parang naging perfect storm ang pickleball. Madaling laruin, plus social, plus mabilis matutunan, plus maraming bagong courts. Ayun, biglang boom! Habang patuloy ang pagsikat nito, dumarami rin ang bashers ng pickleball. Dito kasi pumapasok ang medyo nakakatawang rivalry. May ilang hardcore fans ng tennis at ibang racket sports na may parang superiority complex laban sa pickleball. Ang tingin nila rito, sports daw na mga bano sa tennis. O di kaya naman parang ping-pong lang na pinalaki. May iba rin nagsasabing masyado raw madali kumpara sa tennis. Kaya hindi raw ito seryosong sport. Pero dahil nga madaling simulan ng pickleball, doon din nanggagaling ang appeal nito sa masa. Hindi kailangan maging elite athlete agad para ma-enjoy mo ang sports na ito. At kapag competitive level na, kailangan mo pa rin ng reflexes, placement, strategy at mabilis na decision making. Ikaw, kamagkano? Naglalaro ka ba ng pickleball? Kung hindi, may balak ka bang matutunan ito in the future? Tara, pag-usapan natin yan sa comment section. Kung gusto mo pa na magayto pang klaseng contents, dito lang yan sa channel ko kaya follow ka na. Maraming salamat sa panonood mga kamagkano.